I don't wanna call you later. You're tearing my heart up like it's paper, and somehow you turn to a stranger. We used to work, now I'm trying to make sure that we're both on the same page. I don't want it to complicate. I know you're riding away. Is there room for us both on the same wave? Go, 힘내. 뭐야? 괜찮아? 괜찮아? 괜찮아. Push. 맞아. 요. 빨리 해. Stop. XO? XO 했어. Mama, can you call her? I don't have her number. Just go to their house. No, I don't know their house. It's front our house. Front our house. Remember that? Yung 조심해, your slippers is slippery. After ko sunduin si Sam sa may bus stop, pagkatapos ng school niya, nag-practice kami mag-bike. Tapos, after mga few minutes, dumating naman yung kaklase niya. Nagkausap sila sandali and nag-decide na magkikita sila sa playground after nilang ilagay yung bag sa bahay nila. Dati pangarap ko yan na makalabas ng bahay and makapaglaro, pero lagi akong hindi pinapayagan ng nanay ko. Sabi nila, ganun naman daw talaga, diba? Yung childhood mo, either kakayahin mo or kabaliktaran. Kaya ako hanggat may pagkakataon, hindi lalabas ko talaga si Sam. Mas priority ko kasi yung kaligayahan niya or gusto ko ma-enjoy niya yung childhood niya. Although may dahilan naman kung bakit hindi ako makalabas ng bahay noon. Sa city kasi kami nakatira and maraming sasakyan sa labas. Pero madalas kasi busy yung mama ko sa loob ng bahay. Syempre at that time, hindi ko pa masyadong naiintindihan yun. Pero how I wish na sana naglaan siya ng time para makapaglaro sa amin. Paulit-ulit ko tong sinasabi na syempre grateful ako and thankful ako na nasubaybayan ko yung paglaki ni Sam simula ng baby siya hanggang medyo lumaki na siya. Syempre na-appreciate ko yung asawa ko dahil naging good provider siya ng mga time na wala akong trabaho. Sa panahon kasi ngayon na modern world, nagtatrabaho na kadalasan yung mga nanay. Dati din, gusto ko magtrabaho nung maliit pa si Sam. Kasi syempre gusto mo ng sariling pera or income. Minsan kasi, di ba, medyo mahirap naman palaging hingi ng hingi. Lalo na kung hindi naman importante yung mga kailangan mong bilihin. Alam niyo ba, after nila maglaro, naku si Sam dumiretso sa bahay ng classmate niya. Kaya lang kasi, hindi siya nagpaalam sa akin, kaya medyo nagpanik ako. Naku, talagang pinagalitan siya ng papa niya. At sabi, wag na niya uulitin sa susunod yun.
Otherwise, you can move with. Good morning guys. So today is my first day at work. So pinasok lang ako dito ng asawa ng katrabaho ng asawa ko. So this is a vinyl factory. Expected na may ingay kasi nga factory to. And so far so good naman. And ayan, after lunch, back to work. Right now it's 4:30 in the afternoon. And hinatid ako ni Oni sa bahay. And the next thing I will do, susundin ko si Sam sa school. Kasi marami nang nangyayari, tinatakas eh. Pag gumawa ka nga ng passport, dapat alam ng asawa, doon yan magme-message sila sa asawa mo eh. Nakita niyo na ba yung biscuit ko? Sumusampala ka. Yung kanina lang. Tapos nakanak sa aeroplano, Jeju Air. Hello, oh my God. Pilipina? Pero siguro, pag 8 na, ewan ko 8 months, kung nakakalusot siya. Nakalusot. Nagsinungaling yun, magsabi na. Sinabi niya na 5 months. I don't wanna call you later. Dahil nga medyo na-busy ako sa work, I make sure na may time pa rin ako kay Sam every Sunday. Available din naman ako ng Saturday, kaya lang pahinga ko nun. And sa Sunday Mass, ayaw naman sumama ni Sam kasi inaantok daw siya. We're both on the same page. So today wala kaming pasok kasi holiday. Ayaw magpa-double pay nung trabaho namin. Kuya. Now it's lunchtime, so may unexpected call yung asawa ko. Today nga pala yung official day ng botohan dito sa South Korea for presidency. Day off din naman ng asawa ko, pero nakaboto na daw siya kaninang umaga. It's like what? Mansa. Masuk. Ito na yun. Pagod tulog yan mamaya yung dalawa. I've been working with the company for a few days now and wala na pala akong make-ups. Siyempre, diba, I have to look presentable sa mga coworkers ko. So, nagpabili ako sa asawa ko. May mga nabili naman akong make-up before nung nasa Pilipinas ako. Pero, iniwan ko na siya sa kapatid ko and hindi ko na siya dinala sa Korea. Today is very challenging kasi nilipat ako ng pwesto. So, kasama ko si Ajushi na masungit. 열개를 짜야 하거든. 그러니까 하고 Ani, go, go. Hindi naman ganun kalakihan yung sinahod ko. Pero grateful pa din ako, at least may trabaho. Matagal din ako hindi nakapag-work, almost 6 years din. Nung second day ko, kinausap ng Sachanim or ng boss ko yung asawa ko. Mas mababa yung binigay niyang rate sa akin kasi medyo mabagal daw ako sa work. Actually, nagdadalawang isip yung asawa ko kung tutuloy pa ba ako.
Pero ako na din nag-decide and sinabi ko sa kanya na itutuloy ko na lang kasi sayang na may opportunity. Maganda din naman yung oras ng trabaho kasi habang nasa school yung anak ko, nakakapagtrabaho ako. And sabi ko, kapag may nakuha ako or may nakita akong mas okay na trabaho, pwede naman ako mag-resign agad. So habang nag-aantay ng bagong opportunity, pinag-checkaan ko na din and pinag-aralan ko din yung trabaho para hindi naman nakakahiya dun sa nagpasok sa akin. Tapos ito, parking nila yan. Kung walang nakapark. Ayun, meron pa pala. Pre-order po. Advance call po. Ito yung akala ko. But your parents came in the cul-de-sac, leaning back in a leather clad seat, pack of spirits in your Prada bag, suburban summer 17.